Proverbs chapter 6, verses 12 to 19. A naughty or worthless person, a wicked man, walketh with a froward mouth. He winketh with his eyes. He speaketh with his feet. He teacheth with his fingers. Frowardness is in his heart. He deviseth mischief continually. He soweth discord. Therefore shall his calamity come suddenly. Suddenly shall he be broken without remedy. These 6 things that the Lord hath, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and a heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. Warning: the Lord hates wickedness. Brothers and sisters, one of the ways the Old Testament emphasizes important points is by repeating them in the same way that we italicize or underline ours today. And verses 12 to 19 are an example of that. We have a sense that the same thing is being said in verses 12 to 14 and then repeated in verses 16 to 19. Of course, with some variations. And what we have in both of these passages is a picture of a wicked man. Mapapansin ninyo na tila baga itong masamang taong ito, itong walang kwentang taong ito, a worthless man, ay idinidescribe ni Solomon mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga paa. Dito po sa verse 12 hanggang sa verse 14, makikita natin kung papaanong inilarawang isa-isa ang bibig na masama, ang mata na masama, ang kanyang paa at ang kanyang kamay. This is a man who is living a life of total wickedness mula ulo hanggang paa. At pansinin ninyo kung ano ang huling bagay na binanggit tungkol sa kanya sa verse 14. Ang kanya pong puso. Now, kung maaalala nyo sa mga nakaraan nating pag-aaral ay nasabi na natin na ang tunay na ikaw ay kung ano ang kalagayan ng iyong puso. What we do with our mouth, what we do with our eyes, hands, and feet is a result of what is in our hearts. As a man thinks in his heart, so is he. At yung terminong ginamit po dito tungkol sa winking maliciously with the eyes, I'm reading verses 13 to 14 from NKJV, and signaling with the feet and motioning with the fingers. Now, this could refer to the everyday behavior of a person who deceives. Doble kara po ang taong ito kung gayon.
He's always plotting to bring others down. Palagi siyang nag-iisip, palagi siyang nagpaplano, palagi siyang may sinasabi, at palagi siyang may ginagawa para sa kasiraan ng ibang tao. Ano po ang sabi sa verse 14? He deviseth mischief continually. Palagi. He soweth discord. Ganyan po ang takbo ng pag-iisip. Ganyan po ang laman ng puso ng isang taong masama. Kikindat siya dito, bubulong siya doon, sa gayoy sumisira na pala siya ng mga pagkakaibigan. Sumisira na siya ng otherwise ay maggandasanang samahan. Nagpo-promote siya ng pagkakampi-kampi at pagkakaalitan. Marahil sa kanyang baluktot na wala namang ibang paraan ng pagdidescribe dito. It's a twisted mind. Baluktot na pag-iisip. Marahil, inaakala niya na yun yung paraan upang mapanatili ang sarili niya na relevant. Marahil sa iniisip niya na kung nagagawa niyang ibagsak ang refutation ng iba, somehow, napapalabas niya na siya ang mas magaling. Somehow, naiaangat niya ang kanyang sarili at naipapakita niya, ako ang bida. May pintasan lahat, pero ako ang bida. You see, the wicked man, a worthless man, divides and conquers for his own selfish gain. Na mahalaga pong maging malinaw sa atin din na hindi lamang po ito usaping binibigyan diin sa lumang tipan, kundi maging sa New Testament, sa bagong tipan. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Romans 16:17. At doon po sa Galatians 5, kapansin-pansin naman na ilan sa mga work of the flesh. Do you remember may contrast the works of the flesh against the fruit of the Spirit, or in contrast to the fruit of the Spirit? Kapansin-pansin po na itong works of the flesh na ito na katangian ng mga unbeliever ay konektado po sa problema ng sowing discord. Doon po sa Galatians 5, especially doon sa verse 20, makikita nyo, mababasa nyo yung mga salitang hatred, variance or contentions, wrath, strife, seditions, or dissensions. Ang lahat pong ito'y konektado sa masamang puso ng taong makapanira at mapaghiwalay-hiwalay, makapag-promote ng division. At sabi po, they which do such things, sa dulong bahagi, shall not inherit the kingdom of God. Kung magpapatuloy ito, in so many words, kung hindi ito napipigil na ugali ng isang tao, baka ito po ay tanda ng mas seryosong problema, yung problema ng unregenerated heart. At kung ito ang kalagayan mo ngayon, kung nandito ka at yan ang kalagayan mo, panahon ng paglapit sa Diyos at pagmamakaawa na baguhin niya ang hindi mo mabagong puso. Siya lamang ang pwedeng magbago ng puso. Siya lamang ang pwedeng mag-redirect sa iyo mula sa likong landas tungo sa matuwid na landas, sa landas na magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos, sa landas ng kabanalan. Now, moving on, what we have in verses 12 to 14, gaya ng nasabi na natin kanina, is just simply amplified and is emphasized again in verses 16 to 19.
Basahin natin muli, beginning verse 16. These 6 things that the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him, a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Nalayunin po ng ganitong poetikong paraan ng pagpapahayag, kasi poetic yun yung these 6 things that the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him. Pwede naman diretsahin na yun, di ba? 7 yung ikinamumuhian ng Diyos. Pero anong purpose na ang ganitong poetikong paraan ng pagpapahayag ay upang tumatak sa isip natin. Upang matandaan nating mga bumabasa na lubhang mahalaga ang usaping ito sa mata ng Diyos. Maraming kinamumuhian ng Diyos pero nag-zero in siya sa 7 ito. Mahalaga na matandaan natin na ang mga bagay na tinuran po sa mga talatang ito ay pawang kasuklam-suklam at talagang pawang kinamumuhian ng Diyos. Kasuka-suka sa mata ng Diyos. Anuman ang mga pag-uugali na nandito kung matagpuan sa atin. You see, the word hate here, for example, in Hebrew, primarily conveys a strong aversion or intense dislike. Yun yung concordance definition ng hate dito. Matinding pagkasuklam, mariing pag-ayaw, ganon ang damdamin ng Diyos sa ganitong mga pag-uugali. It is used to express the rejection of evil and unrighteousness. Kung matagpuan ito sa puso nino man sa atin, tandaan natin na sa mata ng Diyos, ito ay evil. Ito ay unrighteous. Halos hindi rin po nalalayo ang kahulugan ng salita namang ginamit dito para sa abomination. Ang concordance definition ito or ang Bible dictionary definition ito is abomination is the word that conveys a strong, ayun na naman, yung matinding pagpapaliwanag o paglalarawan. It conveys a strong sense of moral and spiritual repulsion. Hindi po tama. Sa liwanag ng lahat ng definition na ito, hindi po tama. Kung gayon, na ito'y ipagkikibit balikat lamang natin at isipin natin normal lang, talagang ganito lang ako. Matabi lang ang labi ko. Hindi po. Seryosong bagay ito sa mata ng Diyos. Na hindi po natin madalas marinig, lalo na sa panahon natin, yung mga katagang namumuhi, nasusuklam, napupuot ang Panginoong Diyos. Ang madalas nating naririnig sa maraming pulpito ay yung mensaheng mahal ka ng Diyos. Ipinapangaral ito at paboritong paksa ito sa maraming simbahan, inaawit ng congregation at maging ng choir sa panahon natin. Ngayon, sa panahon ng sinasabi nilang woke culture o movement, bawal na magsalita ka ng anumang makasasakit sa iba kahit na ito ay malinaw na itinuturo sa Biblia. Kaya ang maraming simbahan ay hindi nagsasagawa ng pagtutuwid sa ganitong masama at kasukasukang ugali sa mata ng Diyos. Maraming simbahan ang lumalago dahil walang pagtutuwid na sinasagawa. Yes, hindi nagayak ang maraming simbahan ang tawaging kasalanan ng kasalanan. Karamihan po, lalo na sa mga kabataan, ay mayroong mababaw at hindi kumpleto, hindi balanseng unawa kung sino ba talaga ang Panginoon. Naniniwala ang marami na siya ay yung Diyos na malambot ang puso, tolerant at mapagpaubaya. Pinalalagpas lamang niya ang mga kamalian at kasalanan ng tao. Pero malinaw pong itinuturo, mga kapatid, ng Biblia na marunong magalit
ang Diyos. Namumuhi ang Diyos. And understandably so, sapagkat lubha po siyang banal na Diyos. Kinamumuhian ng lubhang banal na Diyos ang kasalanan, ang karumihan, ang kalikuan. Mga bagay na actually, hindi lang sumisira sa iba, kundi sa mismong nagsasagawa nito. Kaya namumuhi ang Diyos pag nakikita ito sa sino man sa atin. The Lord detests the sacrifice of the wicked. The Lord detests the way of the wicked and the thoughts of the wicked. Proverbs 15:8-9. Now, beginning verse 16, makikita ninyo yung 7 sins that God hates. Una, the Lord hates a proud look. Kinamumuhian ng Diyos ang palalong mata. Again, verse 16, these 6 things that the Lord hates, yea, 7, are an abomination unto Him, a proud look. Ang kapalaluan po ay yung diwa. Yung kapalaluan po ay yung damdamin ng pagkakaroon ng mas mataas na pagtingin sa sarili. At may somehow flip side yun. Kung mataas ang pagtingin mo sa iyong sarili, ang kabila nun ay yung pagkakaroon naman ng mababang pagtingin sa iba. Pagmamaliit sa iba. Ang tao pong palalo ay arrogant, mayabang, unteachable, alam ko lahat, wala akong kailangang ibang matutunan, judgmental. Isang dahilan po kung bakit kinamumuhian ng Panginoon ang taong gayon, sapagkat siya ang kananiwang nasa likod ng division, siya ang kananiwang nasa likod ng pagkakampi-kampi sa gitna ng congregation of the righteous, congregation of the believers. Taong 1942, nagsagawa po ng series of talks si C.S. Lewis. Sa mga hindi nakakilala, si C.S. Lewis ay dating atheist. Pero later on, siya po ay nakakilala at naging mananampalataya sa tagasunod ng ating Panginoon. Na itong mga series of talks na ito, nagre-range from apologetics, at yung, in fact, ito ay naipon at naging isang aklat, yung Mere Christianity, if you are familiar. Now, yung kanyang third talk ay may kinalaman sa Christian behavior. Nakapaloob sa talk niya na ito, yung usapin ng morality, yung usapin ng forgiveness, yung usapin ng faith, at yung tinatawag niyang the great sin. Na ano po ba ang the great sin? Bakit po sa pananaw ni C.S. Lewis ay worse ito kaysa sa ibang klase ng kasalanan? Well, ang sagot ni C.S. Lewis sa tanong na yan, ang clarification niya sa tanong na yan ay ito. Allow me to quote him. There is one vice of which no man in the world is free. Bago ka tumingin sa paligid mo, magsagawa na muna ikaw tayo ng refleksyon. Pag mong tignan yung kapitbahay mo at sabihin mong, yes, siya nga yun, siya yung mayabang. No. Magkaroon tayo ng tainga para marinig. There is one vice of which no man in the world is free, which everyone in the world loathes when he sees it in someone else, of which hardly any people, except Christians, ever imagine that they are guilty themselves. Ang hirap makita yung proudfulness sa sarili natin. Bagay na madali mong makita pagka iba ang gumagawa nito. Haven't you noticed na ganon? There is no fault
which makes a man more unpopular, and of fault, which are more unconscious of, which we are more unconscious of in ourselves. And the more we have it ourselves, the more we dislike it in others. Amen? Mas punong-puno ng kapalaluan ng puso natin, mas madali tayong magalit sa kapalaluan ng iba. Amen? Ingat tayo. Napakayabang niya. Bakit? Nayabangan ka. Nadaig ka. Ang kapalaluan po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang demonyo o diablo ay naging diablo. Right? Do you remember the story? Dahil din po sa kapalaluan kung bakit nauudyokan ka at gagawa ka ng iba pang mga kasalanan. Maraming kasalanan ay nag-uugat sa kapalaluan. Ang kapalaluan po ay isang takbo ng pag-iisip na rektang kaiba yun ng Diyos. Rekta na kalaban ng Diyos. Ang taong palalo, mga kapatid, ay nag-iisip na siya'y mas mainam. Ang taong palalo ay nag-iisip na siya'y mas magaling kaysa sa iba. Anong mararamdaman mo kung inisnab ka ng iba? Kung hindi ka pinansin, kung dinadaanan-daanan ka lang, maaaring kung ano ang sagot mo dyan ay pwedeng termometro na kung umiiral ba ang kayabangan. Why? Because naturally, iniisip natin na we are important. Right? So kung may mga taong hindi tayo pinagpapahalagahan gaya ng malaki nating pagtingin sa ating sarili, walang iya sila. Hindi ba nila nakita how precious and important I am? Problema yon. Kung palalo ka, madali para sa iyo ang makaramdam ng galit sa mga ganong situation. Madaling ma-offend ang taong palalo. Bukod dito, ano din kaya ang mararamdaman mo kung nauungusan ka na ng iba sa buhay? Yung pang isang termometro, amen? Ayan, naiiwan na tayo, Han. Sweetheart, sabay-sabay lang tayo, nauuna na sila. Ayan, hindi ako makakatulog niyan. Bago na isasakyan niya, yung atin, luma pa rin. O kaya na may wala pa rin. Amen? Pagpapatuloy po ni C.S. Lewis tungkol pa rin sa paksa na ito, pride gets no pleasure out of having something. Meron ka na eh. Pero pride gets no pleasure out of that. Only out of having more of it than the next man. Are you following, C.S. Lewis? We say that people are proud of being rich, proud of being clever or good-looking, but they are not. Napaka-observant ni C.S. Lewis, amen? And a great thinker. Inaaral niya eh. Hindi mayabang ang tao dahil mayaman siya, marunong siya, good-looking siya. Hindi yun ang problema. They are proud of being richer or cleverer or better looking than others. If someone else became equally rich, equally clever, or equally good looking, there would be nothing to be proud about. It is the comparison that makes you proud. The pleasure of being above the rest. Muli, ang taong palalo ay nag-iisip na siya'y mas mainam.
mas magaling kaysa sa iba. At hanggat kumbinsido siya na gayon ang situation, masaya siya. Pero hindi lang gayon. Ang taong palalo ay wala ring kasiyahan. Paglilinaw lang po. Hindi po palaging tanda ng kapalaluan yung pagtataglay ng competitive spirit ng isang tao. Yung ba lumalaban sa buhay, lumalaban sa mga challenges ng buhay, nangangarap, ginugustong mapagtagumpayan ng mga hamon ng buhay, hindi yon necessarily masama. Kung ginagawa mo ang lahat upang umusad sa buhay, hindi yon masama. Whatsoever thy hand findeth to do, do it all with all your might. You see. Kung nagtitinda ka ng atsara, abay pakasarapan mo. Ha? Kung ikaw ay isang laborer, ikaw ang pinakamasipag. And so on and so forth. Hindi yun masama. At dahil ginagawa mo ang lahat, siyempre ang natural expectation, Lord, ibe-bless mo ito. At hindi rin yun masama. Pero ang tao pong palalo, hindi po siya masaya na meron na siya. Gusto niya mas marami kaysa sa iba kung ano man ang meron siya. Halimbawa, yung pera, yung greed o kasakiman ang siyang magtutulak sa tao para gustuhin niyang magkaroon ng mas marami, magkaroon ng mas masarap na pagkain, mas maraming pera at magkaroon ng mas masarap na pagkain, at inumin, mas maganda at mas mamahaling gamit, mas moderno at magarang sasakyan. Napansin niyo ba yung keyword, mas? Hindi masama na hangarin mo na magkaroon ka ng sasakyan, tahanan, maaayos na mga damit. Hindi yon. Ang keyword doon ay yung mas. Mga kapatid, bakit po ba sa palagay ninyo, papangarapin ng isang tao halimbawa na kumita ng 100,000 naman? Sinilip ko kasi kung ano ang average na kinikita, for example, ng isang bank manager. And it's around that amount. 100 a month. Yung kumikita ka na halimbawa ng 100 a month. Palagay nyo anong mag-uudyok sa kanya, bakit gugustuhin niya pa at papatayin niya ang sarili niya, papagurin niya, maninira siya ng iba. Yun ang normally nasa likod nun normally. Para yung 100 maging 200,000 naman. Ano kaya mag-uudyok sa kanya? Hindi naman yung ginhawa sa buhay per se. May ginhawa na po sa pagkita ng 100,000 naman, right? Komportable na yun na. Bakit hindi siya masaya kahit na gano'n ang kalagayan niya? Ano po ang pinanggagalingan? Normally. But madalas po, it is pride. Yung kagustuhan ng taong hindi siya maungusan ng iba niyang kakilala. You see, if I am a proud man, then as long as there is one man in the whole world more powerful or richer or cleverer than I, he is my rival and my enemy. Again, ang challenge sa atin is magsagawa ng personal na reflection. Ako ba ito? Ibabalik ko kung bakit mahalaga yon. Kasuka-suka ito sa mata ng ating Panginoon. Muli, ang taong palalo ay hindi lamang nag-iisip na siya'y mas mainam, hindi lamang wala siyang kasiyahan, ang taong palalo ay kaaway ng Diyos. Hindi lamang nagiging magkaaway ang mga tao sa isa't isa dahilan sa kapalaluan, nagiging kaaway ng Diyos ang taong palalo. Muli,
Babalikan ko si C.S. Lewis, sabi niya, in God, you come up against something which is in every respect immeasurably superior to yourself. And unless you know God as that, and therefore know yourself as nothing in comparison, you do not know God at all. Mahihirapan ang taong palalo na pailalim sa isang Diyos na lalong dakila sa Kanya, na siyang dapat masunod sa buhay niya, na siya dapat may huling salita sa buhay niya. Mahihirapan ang taong palalo. Ipaglalaban niya yung kanyang inaakalang, I know better than anyone else. As long as you are proud, you cannot know God. A proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. End of quote. Yung iba, wala nang ginawa kundi i-compare ang sarili nila. Facebook. Ay, lagpasan. Hindi ko ilalike yan. Kainis! Oh my, what a wicked heart na mayroon tayo. Do you remember the story of King Nebuchadnezzar? Ando po yun sa Daniel 4. Beginning verse 30, ang sabi po, is not this great Babylon, sabi ni King Nebuchadnezzar, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? While the word was still in the king's mouth. Dito makikita kung gaano nasusuka ang Panginoon sa ganung kayabangan ng tao eh. Hindi pa tapos. You remember King Herod? Ganun-ganon din eh. Nag-oratorio pa siya. Binubuhat ang sarili niyang bangko. Kinain na siya ng uod. And so again, while the word was still in the king's mouth, a voice fell from heaven. King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you. Sabi ko nga, habang pinagbubulay-bulayan ko to, may magagawa pa ba ang isang puny little weak man na kagaya natin? Pag nagpasya na ang Diyos, akala natin may magagawa tayo, di ba? Akala natin we are in control eh. We are not. We are not. Naalala ko kasi dumalo kami sa hospital, may dinalo kami kahapon. Sabi ko kay Ma'am Tess, naalala ko si tatay, kasi sa Asia namin huling dinala. Alam mo yung kagustuhan mong ibigay lahat? Sabi ko, I don't care. Yung ipon na meron kami, buhos natin lahat, gusto ko mabuhay ang tatay. May nagawa pa ba? Wala na. Bakit? Nagpasya na. Ang tunay na may magagawa. Ang tunay na may huling salita. So again, King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you, and they shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make you eat grass like oxen, and 7 times shall pass over you, until you know, as if to emphasize, this is your problem. Until you know, King Nebuchadnezzar, that the Most High rules in the kingdom of heaven and gives it. Who gives it? The Most High. And gives it to whomsoever He chooses. Amen? Akala natin there's something special about us. Kaya tayo kung ano man ang meron tayo. Magaling na talento, skill, talino, whatever. Magandang asawa, etc. Hindi po. Nagpapasya ang Diyos. May qualification? Wala. Ano sabi? Kung sino gusto niyang bigyan noon.
Verse 34, at the end of the time, ito na yung testimony, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me. And I bless, I praise, I worship, I bless the Most High, I praise and honored Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth, that includes me, sabi ni King Nebuchadnezzar, kasama ako doon, all the inhabitants of the earth are reputed or counted as nada, zero. He does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain His hand or say to Him, what have you done? Nung tayo'y nagmamalaki, hindi natin naalala ang Diyos. Pero nang dumating na ang kabiguan, what have you done? Amen? How dare you? Diba? Oh, ganun kabulok ang puso nating mga tao. So the Lord hates a proud look. Secondly, the Lord hates a lying tongue. Lahat naman nagsisinungaling. Yan ang excuse po ng marami. Hindi seryosong kasalanan yan. If everybody is doing it, then it's normal. Maliban na nga, mga kapatid, siguro sa Congress, kung magsisinungaling ka, makukontempt ka. At ano ang kasunod ng contempt? Magkakasakit ka. Brothers and sisters, please do remember this. A lie is a lie. No matter how white or little it is. God, who is truth, desires His people to speak truth. Winika ng ating Panginoon Kristo, winika ng Diyos na nagkatawang tao, na Siya ang katotohanan. I am the way, I am the truth, and I am the life. Kaya po namumuhi siya sa kasinungalingan. Sapagkat kontra po iyon sa kung sino siya. Bukod pa po sa ito'y nakakasakit sa iba. Pwedeng sumira sa buhay ng iba. Kaya nga po bawal sa Biblia ang ikaw ay maging isang false witness. Exodus 20:16. Ugaliin nating maging tapat sa lahat ng dealings natin sa iba. Anong dahilan? Dahil Kristiyano ka. Amen? Kahit gustong-gusto munang mabenta yung produktong meron ka. Amen? Minsan, bebenta mo yung second hand mo sa sasakyan. Napakakonti lang ng mileage yan. Hindi ko ginagamit masyado. Walang kasira-sira yan. Yung pala, kinindusyon mo mabuti. Dahil mga 1 linggo lang, titirik na. Hindi ako tinirik niya. Hindi ako napahiya. Araw, linggo-linggo, nagbabagyo ako. Are we being truthful? By doing that or by saying those? Meron po ako nabasang isang story. Sa isang restaurant, narinig po na isang manager na may kausap yung isa sa kanyang mga waiter. Ma'am, sabi ng waiter, matagal-tagal na pong hindi kami nagkakaroon nun eh. At mukha hong matatagalan pa bago dumating ulit. Gulat na gulat yung manager sa narinig niya. So dali-dali niyang nilapitan yung dalawa. Ang sabi niya sa customer, hindi po ma'am, may order na ho kami. Actually. At hindi ho magtatagal, malamang early next week. Darating na yon. Tapos po, binatak ng manager sa isang gilid yung waiter. Pinagsabihan niya, pinagalitan niya. Wag mong sasabihin kahit kailan na merong wala tayo. Palaging sasabihin mo na order na po. Sasabihin mo, paparating na po, malamang this week or next week. Ganon. Tanda mo yan, ha? Teka muna. Ano ba hinahanap ng customer?
Tanong po ng manager sa waiter. Sagot ng waiter, sir, tinatanong po ng customer kung kailan tayo huling dinaanan ng malakas na bagyo. Mahirap magsinungaling at lalo namang mahirap magsinungaling nang hindi kompleto ang impormasyong meron ka o alam mo. The Lord hates a proud look, the Lord hates a lying tongue, and the Lord hates hands that shed innocent blood. Naalala po ninyo ang paalala sa 1 John chapter 3 beginning verse 15? Whosoever hateth his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Brothers and sisters, according to the Holy Scriptures, all of us are guilty of murder, because none of us can say that we never harbored hatred against another person. Hatred is likened to murder because hatred is the root cause of murder. Mga kung walang parusa ang pagpatay, tuloy na nating mapatay kung sino man yung kinamumuhuyan natin. Sa sobrang galit natin. But John also says that no murderer has eternal life in him. Meaning Jesus Christ, who is life, is not in control and is not abiding in that individual. In short, hindi siya maaaring maging mananampalataya kung patuloy na punong-puno ng hatred ang puso niya. Merong isang nagsisimula pa lang na pastor from another church ang humihingi sa akin ng payo. Sabi niya, anong gagawin ko? Ang dami-daming naninira sa akin. Simple lang yun, sabi ko. Ang tamang attitude dito, batuhin mo, kung binato ka ng ganong attitude, batuhin mo pabalik. God bless you na lang. At alam ni Ma'am Tess na yun yung pilosopiyang tinatangka kong isabuhay. Kahit kasinungalingan na sinasabi laban sa'yo, ano ang tamang diwa? God bless you na lang. Ubus oras lang yan. God bless you na lang. Tingnan nyo, pagka hindi nagbago ang diwa ng tao na yung pag nalamang, bine-bless mo pa siya. And how can you learn to hate other people when you try to bless them and bring them to the Lord in prayer? Amen? Oh, masarap matutunan yan dahil hindi palagi tayong ganyan. Hindi ako palaging ganyan. Pero masarap yung diwa. God bless you na lang. You see. The Lord hates a heart, number 4, that devises wicked plan or imaginations. Alam po ninyo sa medisina, ang 5 pinakamahalagang organ ng katawan ay ang heart, brain, kidneys, liver, and lungs. But from a spiritual perspective, from a spiritual point of view, the heart is the most important organ because it's the heart that determines our actions, not the brain, gaya ng akala ng iba. The brain only executes whatever the heart desires. Kung mapapansin ninyo, lahat ng problemang binabanggit dito at pinag-aaralan natin, saan nanggagaling? Saan naguhugat? Yung problema ng pride, yung problema ng lies, yung problema ng hatred, from the heart. Kapag bulok ang puso, bulok ang lahat ng lalabas mula dyan. Tanong, kamusta ang iyong puso? Baka ang may problema, yung puso natin. Puso mo.
Hindi yung sinasabi, hindi necessarily yung ginagawa ng ibang tao. Again, gawin nyo na kung ano gusto nyo. God bless you na lang. Sinong napupuyat? Yung nayayamot, yung nagagalit. Amen? Baka may problema, hindi ang ibang tao. Baka may problema yung salaan natin, yung filter natin. Lahat ini-interpret natin ng negatively. You see. Madalas nating naririnig. Napakadalas nga. The heart of the problem is the problem of the heart. Moving on, the Lord hates feet that are quick to rush into evil. Napansin niyo po ba yun? Quick to rush. Quick to rush into evil. Nagtutumulin pa sa paggawa ng masama. Enthusiastic pa. Very much willing, excited pa na ma-involve sa paggawa ng masama. Nang nangyayari po ito kapag alam naman natin yung tamang gawin, pero hindi natin siya ginagawa. Alam niyo kung alin ang pinaka-classic na halimbawa nito? Yung pagno-normalize natin, mga kapatid, sa chismis. Madalas, alam naman natin na nakakasakit tayo ng iba. Madalas, alam naman natin, nakakapanira tayo ng iba dahil kung ano-ano ang pinag-uusapan natin tungkol sa kanila, sa likod nila, na madalas, kung hindi man outright na kasinungalingan, isang malaking exaggeration. Character assassination yun. Kinamumuhian ng Panginoon yun. May nabasa po ko isang kwento. Meron pong 4 na pastor ang nag-fellowship. At sa kurso po ng kanilang kwentuhan ay napagkasunduan nilang maging more honest, more transparent, more open sa isa't isa. Let's form a group, fight club. Sabi nila, di ba confession is good for the soul? So nagsimula silang mag-confess, silang 4. Ng kanilang mga sikretong kasalanan. Sabi ng unang pastor, mga brother pastors, naglalasing ako talaga at naninigarilyo pag ako ay mag-isa lang sa bahay. Sabi naman ng pangalawang pastor, brothers, tumataya ako sa wedding. Tumataya ako sa small town lottery. Gusto ko nang magkaroon ng sasakyan. Yung pangatlo sa mga pastors, nagsabi naman, mga kapatid, magiliw ako sa iba na hindi ko asawa sa FB Messenger. Yung pang-4, tahimik. Sabi ng tatlo, oh, ikaw na. You know, ikaw na. Tell us your challenges. Sabi ng pang-4 na pastor, nahiya ako eh. Huwag ka nang mahiya. Yun nga ang purpose ng fight club. Baka hindi nyo ako maintindihan. Maiintindihan ka namin. Yung umiinom, tapos naninigarilyo mag-isa, nauubos yung black label. Sabihin mo na problema mo, brother. Tayo-tayo lang naman. Ano problema? Mga kapatid, wala po akong pagpipigil sa sarili. Masama nga yan. Pero sige, tuloy. Wala akong kontrol sa sarili. Masama nga yan. Tuloy. Mga kapatid, pasensya na. Mamaya-maya. Paglabas, kakalat ko na ang sikreto ninyong lahat dahil chismoso ko. Yun ang problema ko. Hindi ko mabago yun. Kating-katin ako. Number 6, the Lord hates a false witness that speaks lies. Alam po ninyo, yung perjury o pagsasabi ng hindi totoo sa harap ng korte ay malinaw pong isang pagsisinungaling. Maaaring ang motivation ay
ng pagsisinungaling ay para makasakit ng iba o masuhulan kaya o para pagtakpa ng isang krimen, ano man po ang dahilan, isang klaro na ito'y kinamumuhian at mali sa mata ng ating Panginoon. And finally, number 7, the Lord hates a person who causes discord. Now, itong worthless, wicked man na ito ay siya pong total sum of everything Solomon mentioned before. Mula sa kanyang bulok na puso, nagtatanim siya ng conflict, usap sa gitna ng mga kapatid. Nasisiyahan siyang makita kung paano nagkakawatak-watak ang iba. At may gayon po nangyayari yung kahit sa loob ng iglesia. So, maging mapagmatsyag po tayo na hindi tayo mapapaniwala, hindi tayo makumbinsi. Kung ikaw naman yun, ngayon yung panahon na ikaw ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Bayan yung tapusin ko itong mensaheng ito sa huling kwento. Ito po ay inspired by Aesop's Fables. Ang sumulat po nito ay isang Anglican churchman. Ang pangalan niya ay Samuel Croxall. Ang pamagat po nito ay The Lion and the Four Bulls. Ito man sinasabi ng kanyang kwento. 4 bulls, which had entered into a very strict friendship, kept always near one another and fed together. The lion often saw them and as often had a mind to make one of them his prey. But though he could easily have subdued any of them singly, yet he was afraid to attack the whole alliance, as knowing they would have been too hard for him, and therefore contented himself for the present with keeping at a distance. At last, perceiving no attempt was to be made upon them as long as this combination held, he took occasion by whispers and hints to foment jealousies and raise divisions among them. Hindi mapatay ng leon itong mga bulls na ito dahil magkakasaman lagi. So ang ginawa niya ay nagbulong-bulong siya. Isa laban sa isa. Now, this stratagem succeeded so well that the bulls grew cold and reserved towards one another, which soon after ripened into a downright hatred and aversion, and at last ended into a total separation. The lion had now obtained his ends, and as impossible as it was for him to hurt them while they were united, he found no difficulty now they were parted to seize and devour every bull of them one after another. O yung dulong bahagi na yon sa version ni Aesop, then the lion attacked them one by one and soon made an end of all 4. Brothers and sisters, a preacher once said, troublemakers cannot bear to see Christians dwelling together in love and unity. Like termites lurking in a beautiful house, they feel compelled to slowly but surely destroy the harmony and peace of whatever church they attend. Mga mahal kong kapatid, malinaw po sa ating pag-aaral na ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng pag-ibig ay Diyos din na marunong mapuot. Mag-ingat tayo kung gayon na matagpuan natin ang ating sarili na gumagawa o kumukonsinte o sumusuporta sa anumang bagay na kinamumuhian
ng Diyos. Lumakad tayong matuwid at tapat sa harapan ng ating all-knowing and all-seeing God. Amen.